Ang balak lang naman ni Nicole ay magkaroon ng trabaho para makatulong sa kanyang pamilya. Pero nang mag-apply siya sa isang kumpanya bilang isang ordinaryong empleyado, bigla na lamang may tumakbong bata papunta sa kanya at tinawag siyang mami. Paano kung ang gusto niyang maging isang ordinaryong empleyado lamang ay magiging instant mommy pala siya ng isang anak ng CEO at gusto rin ng CEO na maging ina siya ng anak nito? Alamin natin ang buong kwento. Umagang umaga ay magulo sa mansyon ng mga Velasquez dahil nagwawala na naman si Rio. Gusto daw nito ang mami nito. Ang mami nito na halos mag-iisang taon ng patay. Hindi na nga rin makaya ni Richard ang kanyang anak na walang sawa sa paghanap sa ina kahit naroon naman siya sa tabi nito. Rio, enough! Pagsaway niya sa kanyang anak, pero mas lalo lamang itong nagwala at pinagbabato ang mga laruan. Mabuti na lamang talaga't mahaba ang pasensya ni Richard. Wala siyang choice kundi isama na lamang ang anak sa kanyang kumpanya kaysa naman ang mga katulong ang perwisyuhin nito. Mabuti na lang talaga't kumalma na ang bata at nabihisan na kaya maisasama niya na ito sa kumpanya at least doon ay malilibang pa ito. Habang nasa sasakyan, tahimik lamang ang bata. Ganun talaga ang anak niya. Minsan ay tahimik, ngunit maya-maya bigla na lamang iiyak. Na trauma dahil sa pagkawala ng pinakamamahal nitong ina. Akay-akay niya ito habang papasok sila ng kumpanya nang bigla na lamang itong tumakbo sa isang babae na nag-a-apply ata sa kahit anong trabaho at tinawag nitong ina. Nagtaka nga rin siya dahil ang babae hindi naman kamukha ng namayapa niyang asawa. Halos magmakaawa na si Nicole sa isang babae na siya ay tanggapin sa kahit anong trabaho pero hindi raw pwede dahil hindi naman daw siya tapos. Nang bigla na lamang may batang lalaki na lumapit sa kanya at tinawag siyang mami. Mami? Hindi ako yung mami mo. Halos mautal na sabi ni Nicole sa bata. Gusto ko ikaw, sabi na lamang ng bata. Mukhang 4 na taong gulang ang batang ito. Tanggap ka na, biglang sabi ng isang lalaki. Good morning po sir, bati ng babaeng pinag-a-applyan niya kanina sa lalaking kasama ng bata. Siya ba ang boss? Tanong ni Nicole sa babae na tumango lamang. Tanggap ka na, muling sabi ng lalaki sa kanya dahil kanina naman hindi niya ito pinansin. Salamat po, natutuwang sabi ni Nicole. Ikaw ang magiging ina ng anak ko, sabi ng lalaki na ikinabigla ni Nicole. Aapila pa sana siya pero bigla na lamang humawak sa kanyang kamay ang bata at sinabing sumunod sila sa daddy nito. Gusto niya lang naman na magkaroon ng trabaho tapos ngayon ay mami na siya. Ano ba tong pinasok ko? Tanong ni Nicole sa sarili. Nasa loob na siya ng elevator kasama ang bata at ama nito na CEO ng kumpanya. Huwag kang mag-alala, malaki yung ibabayad ko sa'yo. Nagustuhan ka ng anak ko, tingin ko. Ikaw ang makakatulong sa kanya para makarecover siya sa pagkawala ng mami niya. Yun po ang magiging trabaho ko? Tanong pa ni Nicole. Yes, simpleng sagot naman ng lalaki. May sasabihin pa sana si Nicole pero nag-stop na ang elevator at lumabas na ang lalaki habang sa kamay niya na nakakapit pa rin ang bata at mukhang ayaw siyang pakawalan. Di bali na, malaki naman daw ang sweldo niya kaya papatusin na niya pero hindi pa rin siya makapaniwala na nagkaroon siya ng anak nang wala sa oras. Sana nga lang ay mabilis makarecover ang bata pero ibig sabihin naman nun ay mawawalan siya ng trabaho. Hay, bahala na, pwede naman siyang mag-ipon. Sinusubuan ni Nicole ang bata. Pansin niya na komportable ito sa kanya. Habang ginagawa niya yun, nakatingin lang ang ama nito sa kanya kaya para hindi siya mailang, nag-iwas na lamang siya ng tingin. Ginagawa lang naman niya ang trabaho niya. Alam mo naman na hindi ako yung mami mo, di ba? Tanong niya sa bata nang lumabas muna ang daddy nito. Mukhang may kakausapin sa cellphone. Tumango-tango naman ang bata sa kanya. Alam mo naman pero bakit mo ko tinawag na mami? Takang tanong niya sa bata dahil hindi niya talaga maintindihan ang ginawa nitong pagtawag sa kanya ng mami. Dahil gusto ko na ikaw ang magiging mami ko. Mukha ka kasing mabait. Simple nitong sagot. Hindi na umimik pa si Nicole dahil baka mamaya kasi may masabi pa siya na maaaring makapagpaiyak sa bata o makapagpabago ng mood nito. Nang makabalik si Richard sa loob ng opisina niya, nakita niyang tulog na ang kanyang anak sa lap ng babae. Pwede mo siyang iayos sa sofa, ang sabi niya sa babae. Hindi po, ayos lang, sagot naman ng babae sa kanya. Wag mo na akong ipo dahil magkaedad lang naman tayo. Napatango na lamang ang babae. Mukhang mababago na ang buhay nilang mag-ama at sana bumalik na ang dating sigla ng kanyang anak.
Mukha namang mapagkakatiwalaan ng babae at hindi siya nagkamali sa pagkuha dito. Pinahatid na lamang ni Richard ang babae at ang kanyang anak. May kailangan pa kasi siyang kausapin kaya hindi siya makakasabay sa mga ito. Aalis din po ba ako agad? Hindi, hintayin mo muna ako na makabalik. Ang sabi niya sa babae. Lalabas na sana ito ng kanyang opisina kasama ang kanyang anak nang tawagin niya ito. Wait, ano nga palang pangalan mo? Nicole Salazar po. Okay Nicole, ingatan mo yung son ko ha. Habang nasa sasakyan, hindi na naiwasan ni Nicole ang mag-usisa tungkol sa ina ng bata. Tulog naman kasi ang bata na alam niyang Rio ang pangalan. Wala po ako sa lugar na sabihin sa inyo at mukhang hindi nyo rin naman kailangang malaman. Medyo nakaramdam ng pagkahiya roon si Nicole. Dapat kasi hindi na siya nagtanong pa. Hanggang sa makarating na nga sila sa mansyon. Ang laki pala nun, manghang-mangha nga siya eh. Mabuti na nga lang at nagising na si Rio kaya hindi na nito kailangan pang buhatin. Sino ka? Takang tanong ng isang maid kay Nicole na makapasok siya sa mansyon at kasama niya si Rio. Siya ang bago kong mami. Si Rio na ang sumagot dahil hindi siya makapagsalita. Kitang-kita niya tuloy ang pagtataka sa mata ng kasambahay na nagtanong. Papaliwanag ko na lamang po sa inyo, ang sabi na lamang ni Nicole. Tumango lang naman ang maid at sinabi na asikasuhin niya na lamang ang bata. Ang ganda naman ng kwarto mo. Papuri ni Nicole sa kwarto ng bata nang dalhin siya ni Rio doon. Mami ko nag-design nito. Ang sabi sa kanya ng bata. Ang galing naman pala ng mami mo. Napapangiti niyang sabi. Ngayon, ikaw na ang bago kong mami. Hindi alam ni Nicole kung anong ire-react niya kaya ngumiti na lamang siya rito. Tinulungan niya ang batang magbihis tsaka sila bumaba para sa dinner. Gusto sana niya na siya ang magluto para kay Rio pero ayaw ng bata na lumayo siya sa tabi nito. Hindi ba natin hihintay ng daddy mo? Tanong ni Nicole kay Rio. Mamaya pa po siya. Bakit naman? Sigurado kung pauwi na yun. May kakausapin pa po siya. Walang emosyong sabi nito kaya hindi na nagtanong pa si Nicole. Baka gutom na ang bata at nakakaabala lamang siya. Mabilis na natapos kumain ng dinner si Rio. Magliligpit na sana siya pero sinabi ng maid na asikasuhin niya na lamang ang bata. Total, yun naman ang kanyang trabaho. Na-explain na din niya kasi dito. Rio, tulog ka na. Nasa loob na si Nicole ng kwarto ng bata. Nakahiga na rin ito sa kama. Si Mami, bago ako matulog, kinakantahan ako. Hay nako naman talaga, mabuti na lang at kahit papaano, marunong siyang magpatulog ng bata. At salamat sa Diyos, nakatulog naman ito kahit napakapangit ng boses niya at alam naman niya sa sarili niya yun. Nang makasigurado na si Nicole na tulog na ang bata, lumabas siya ng kwarto. Sakto naman na pagkababa niya, kakauwi lamang ng ama nito. Tulog na po si Rio, ang sabi niya sa lalaki. That's good, ngayon lang siyang maagang natulog. Natutuwang sabi ng lalaki. Maaari ko po bang itanong kung saan kayo galing? Tanong niya sa lalaki. Ang anak ko lang ang dahilan kaya ka nandito, kaya hindi mo na kailangan malaman. Dito ka na rin babalik bukas. Ang naging tugon sa kanya ng lalaki. Maya-maya pa ay kumuha ito ng pera sa wallet at ibinigay sa kanya. Paunang bayad yan. Kung kailangan mo ng pera magsabi ka lang sa akin. Ngayon pa lang, alam kong makakatulong ka sa anak ko. Sabi ng lalaki sa kanya bago siya nilagpasan, pero nilingon din siya nito. By the way, I'm Richard. Just call me Sir Rick or Sir Richard. Yun lang. At tumalikod na nga ito. Hindi na nagpaalam pa si Nicole na aalis na siya dahil sa tingin niya ay ang inakto ng lalaki ay nagsasabi rin na makakaalis na nga siya. Maaga pa lang ay nasa mansyon na si Nicole para paggising ni Rio hindi na siya kailangang hanapin. Aalis na ako. Ikaw nang bahala kay Rio. Ang sabi sa kanya ni Richard bago ito umalis. May sasabihin pa sana siya pero nakaalis na ang lalaki. Mabuti pa, puntahan mo na si Rio sa kwarto. Siguradong paggising nun, ikaw agad ang hahanapin. Tumango naman si Nicole at sinunod ang utos ng katulong. Pagpunta niya sa kwarto ng bata ay tulog pa ito, kaya naisip muna niyang umupo sa sofa at pagmasdan ang buong kwarto. Kung ina nga ng bata ang nag-design noon, ay napakaganda naman talaga. Napangiti ang batang si Rio nang pagkamulat niya ay ang kanyang bagong tinuturing na ina ang bumungad sa kanya. Mami, tumakbo siya papunta dito at yumakap. Kamusta naman ang tulog mo? Wala po akong bad dream. Napangiti ito sa sagot nito. Tinulungan niya muna itong maglinis ng katawan bago sila bumaba para sa breakfast. Good morning Rio. Bati kay Rio ng isang maid. Batiin mo din sila baby.
sabi ni Nicole sa bata at hindi niya inaasahan na susundin siya nito. Ginawa nga nito ang pinag-uutos niya at binati ang maid na dati hindi naman ito ginagawa. Maski ang maid ay hindi makapaniwala na binati siya ng bata na dati naman ay walang imik. Gusto mo subuan ulit kita? Alam ni Nicole sa sarili niya na dapat ay hindi na siya magtanong pa. Halata naman na gusto ng bata na sinusubuan nito. Habang pinapanood si Nicole na pinapakain si Rio, napapailing-iling na lamang ang ilang mga katulong doon dahil hindi talaga sila makapaniwala na isang babae lang pala ang makakapag-ayos sa bata. Mukhang gusto ni Rio sa mababait, ang sabi ng isang maid. Bakit? Hindi ba tayo mababait? Ungot naman ang isa, kaya ang isa naman ay napatawa na lang. Ganon talaga silang mag-asaran. I mean, na maganda na mabait pa. Mag-aasaran pa sana mga ito pero natapos nang kumain si Rio kaya kailangan na nilang magligpit. Ang amo pa naman nila ay ayaw sa madumi. Konting dumi nga lang ay napupuna na nito. Niyaya na ni Nicole si Rio na umakyat na ulit sila at maligo. Kung siya nga lang ang masusunod, ilalabas niya ang bata doon at igagala. Kaso, hindi naman siya yung ina ng bata. Mukhang magandang siya na nga ang maging tagapag-alaga ni Rio dahil nakakatulong naman siya sa bata para maging maayos, di ba? Oo, siya na nga lang, wag sanang madala at umalis. Pag-uusap ulit ng mga katulong at sana lang, wag nang bumalik ang babae na maaaring gumulo na naman sa bago palang nagiging maayos na bata. Hawak-hawak ni Richard ang magandang litrato ng kanyang asawa. Nang mawala ito, ay nasaktan na rin naman siya. Kaso, kailangan niya maging matatag para sa kanya at kay Rio kaya hindi niya pinairal ang lungkot. Ngunit ang nangyaring pagkamatay ng asawa niya ay nagdulot ng trauma sa bata. Ngayon nga lang nagiging maayos ang anak niya dahil sa kinuhang magiging tagapag-alaga at ina na rin ito. Napatigil si Richard sa pag-iisip nang dumating sa kanyang opisina ang kaibigan niyang si Cyrus. What's up bro? Nakauwi na pala ito. Ibig sabihin lamang nun, nakauwi na rin ang kapatid nitong si Safira na madalas nilang pagtalunan ng asawa niya nun dahil si Safira lang naman ay balo na balo sa kanya. Nang hindi makapagsalita si Richard, kinaway-kaway pa ng kaibigan ng kamay nito sa mukha niya. Ibig sabihin ay pagtutuunan niya na naman ito ng pansin. Umuwi na rin ba ang kapatid mo? Tanong niya sa lalaki. Yes, dahil nandito na ako ibig sabihin pati kapatid ko rin. Natatawang sabi ng lalaki at nang mapansin na seryoso lamang ang mukha niya, tumigil din naman sa pagtawa dahil natakot ata sa kanya. I'm busy, kung wala ka magandang sasabihin, malis ka na lang. Simula talaga nang mamatay ang kanyang asawa, naging mailap na si Richard sa mga tao. Bro, bakit parang ang pangit ng araw mo ngayon? Hindi mo ba ako na-miss? Hindi sumagot si Richard, kaya nang napansin ni Cyrus na mukhang wala siya sa mood, nagpaalam ito na aalis na. Wala pa rin siyang imik nang umalis na nga ito. Naisip ni Cyrus na bisitahin ang kanyang paboritong inaanak na si Rio, pero laking gulat niya nang makitang isang babae na noon niya pa lamang nakita sa mansyon na yun. Rio! Bati ni Cyrus sa bata pero hindi siya nito pinansin. By the way, who are you miss? Tanong ni Cyrus sa babae. She's my mommy. Pagsagot ni Rio sa kanyang tanong, inutusan muna ng babae si Rio na pumunta muna sa kusina at magsabi ng juice sa yaya nito kaya silang dalawa lamang ang naiwan. Ako po yung bagong tagapag-alaga ni Rio at tinuturing niyang mami ngayon. Pagpapaliwanag ng magandang babae kay Cyrus. Hindi sinasadyang siya ay napangiti. Pati ba naman sa pagkuha ng tagapag-alaga ay magaling ang kaibigan niya. Nang bumalik ang kanyang inaanak, nilayo nito sa kanya ang tagapag-alaga nito. Sige, aalis na muna ako. Dumaan lang ako saglit para i-check si Rio. Pagpapaalam ni Cyrus, pero alam niya sa sarili niya na hindi pa iyon ang huli niyang punta doon dahil may babalikan na siya at walang iba kundi ang bagong tagapag-alaga ng kanyang inaanak. Bilib na talaga siya sa kaibigan niya sa lahat ng bagay. Sa buong maghapon ay naglalaro lamang si Nicole at Rio. Masaya siya na nakakapaglibang ang bata. Sasabihin niya na lamang sa ama nito ang tungkol sa lalaking pumunta kanina. Nang makauwi si Richard, naabutan niyang naglalaro ng board games ang anak niya at si Nicole. Mabilis na lumapit si Richard sa anak at ito ay kinamusta. Namimiss niya na rin na isama ito sa kumpanya pero mas tagapag-alaga naman ito ang gusto nito kaya hindi na kailangan. Ano yung mga ginawa niyo ngayong araw? Tanong lang ni Richard kay Nicole dahil nung nagtanong siya sa anak niya, wala man lang siya nakuhang sagot mula rito. Wala, naglaro lang pero kapag pinagpapawisan, nilalagyan ko naman ng towel ang likod niya. Paliwanag ng babae sa kanya
kaya napatango na lamang si Richard. Aakit na nga sana siya para magbihis nang may sabihin ng babae sa kanya. Kanina may pumuntang lalaki dito at sinabi niyang ninong siya ni Rio. Mukhang ayaw ni Rio sa kanya. Mailap naman talaga si Rio sa ibang tao, sa'yo lang hindi. And he's my friend. Simple niyang sagot sa babae. May gusto ba kayong dinner? Pwede naman ako magluto. Wag na, kaya na yun ng maid. Ang anak ko na lamang yung asikasuhin mo. Napatango na lamang ang babae at binalik sa anak niya ang atensyon nito. Mabilis na natapos sa pagbibihis si Richard, kaya bumaba na rin siya at saktong kakain na. Katabi ng anak niya si Nicole, maganang kumain si Rio na kinatuwa naman niya. Kung pwede nga lang na wag na siyang pumunta sa company at tignan na lamang yung improvement nito. Ngunit hindi naman pwede dahil kailangan niya magtrabaho para sa kanilang dalawa. Busog na ang kanyang anak kaya inabutan niya si Nicole ng tubig na ipapainom dito. Sinabi niya kay Nicole na umakyat na sila para makapaglinis na daw yung anak niya at makapaghanda na sa pagtulog. Baka mamaya kasi tumulong pa ang babae sa gawaing bahay na hindi naman ito kailangan gawin dahil ang trabaho lang talaga ng babae ay ang alagaan ng kanyang anak. Matapos kumain, umakyat na rin si Richard. Sumilip siya sa kwarto ng kanyang anak kaya narinig niya ang pagkanta ni Nicole para patulugin ang anak niya at hindi maipagkakailang maganda ang boses ng babae. Hanggang sa makatulog na ang anak niya at bago siya mapansin ng babae, mabilis na siyang umalis sa pintuan. Kanina pa po ba kayo dyan? Gulat na tanong ng babae dahil paglabas niya ay nandoon siya. Napadaan lang. Simple niyang sagot. Sige po, uuwi na po ako. Gabi na rin po kasi, baka wala na ho akong masakyan. Paalam ng babae sa kanya. Gusto sana niya itong ihatid pero hindi niya alam kung paanong sasabihin kaya siguro wag na lang. Pero bago umalis ang babae ay may sinabi siya. Nice voice. Akala ni Nicole ay hindi narinig ni Richard ang pagkanta para patulugin ang anak nito pero narinig naman pala. May nakarinig sa kanyang boses. Medyo nahihiya tuloy siya pero at least, diba, napatulog niya ang bata. Kampante na si Richard dahil alam niya na matino ang nagbabantay sa anak niya at hindi ito mapapahamak nang bigla na lamang may dumating sa kanyang opisina. Oh my God, Rich, I miss you. Natutuwang sabi ng babae nang makalapit sa kanya at yayakapin pa nga sana siya pero tinulak niya ito dahil sa totoo lang hindi niya gusto ang gagawin nito. Ayaw niya nang may umayakap sa kanya at ito pa nga ang madalas pag-awayan nila ng asawa niya nung ito'y nabubuhay dahil gustong gusto siya ni Safira. Nakilala lang naman niya ang babae nang maging kaibigan niya ang kuya nito. Why? Hindi mo ba ako na-miss? Tila nagtatampong sabi ng babae. Kung yan lang ang gagawin mo dito, umalis ka na. Pagtataboy niya sa babae. Umuwi ako dito sa Pinas para sa'yo, para sa inyo ni Rio. Pwede ako maging mami niya. Natutuwang sabi ni Safira pero hindi niya gusto ang gustong mangyari ng babae. Baka imbis na mapalapit, matakot ang anak niya rito. May nag-aalaga na kay Rio. Pagpapaalam niya sa babae. Sino naman? Huwag mong sabihin na pinapaalagaan mo yung anak mo sa kung sino-sino lang. Eksaheradang sabi ni Safira. Wala ka na doon. Inis niyang sabi sa babae. May pakailam ako, Richard. Dahil alam mo namang importante kayo ni Rio sa akin. Gusto ko nga ako yung maging mami niya eh. Umalis ka na lang, Safira. Pagtataboy ni Richard sa babae. Rich, pwede na tayong dalawa dahil wala na si Rian. Yon ang hindi nagustuhan ni Richard sa sinabi ni Safira kaya naitulak niya ang babae. Ayaw niyang binabanggit ang tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa. I don't like you, Safira. Pasalamat ka. Kaibigan ko yung kuya mo, kaya nagagawa ko pang respetuhin kita. Inis niyang sabi sa babae, kaya bumahid sa mukha nito ang pagkapahiya. Out! Lumabas ka na sa opisina ko, bago ko makalimutang babae ka. Galit na sabi ni Richard kaya wala siyang choice kundi ang umalis na lamang dahil natakot na rin ito sa kanya. Sino ba naman kasing hindi matatakot sa malakas niyang sigaw? Upang mapakalma ang sarili, umupo si Richard sa kanyang swivel chair at napahawak sa kanyang sentido. Medyo nai-stress siya sa babaeng yun. Habang sa mansyon, naglalaro lamang si Rio at si Nicole. Natutuwa siyang nakikitang masaya at nakangiti ang bata habang tumatakbo na may hawak na laruan. Sabi kasi ng mga katulong, matagal din itong naging tahimik at puro katigasan ng ulo ang pinapairal. Nang mapagod, umupo na ito sa tabi niya kaya pinunasan niya ang pawis ng bata. Hay, baka magalit sa akin ng daddy mo kapag nagkasakit ka. Ako pong bahala sa inyo kapag nagalit si daddy. Akala niya hindi narinig ng bata ang sinabi niya pero narinig pala. Ngayon alam niya na gustong gusto talaga siya ng bata dahil ito pa nga daw ang bahala sa kanya.
Hapon na, kaya nililinisan na ni Nicole si Rio sa kwarto nito para sa pag-uwi ni Richard, madadat na nito ang anak na maayos na. Nang bigla na lamang may dumating na hindi inaasahang tao. Ang babaeng ayaw na nga nilang makita at hindi pa nila alam kung anong pakay doon at bigla na lamang dumating. Ma'am Zafira? Nauutal na sabi ng isa. Ang alam lang nila ay kapatid ito ng kaibigan ng boss nila na gustong gusto pa rin ang boss nilang si Richard kahit may asawa at anak na ito. Ito pa nga ang madalas na pinag-aawayan ng kanilang mga amo nun dahil sadyang makapalang mukha ng babae at hindi talaga marunong mahiya. Where's Rio? Bait-baitan na tanong ng babae. Alam nila na medyo takot ang batang si Rio dito. Nasa taas po nililinisan. Nino? Nakataas ang kilay na tanong ni Zafira. Maya-maya pa, bumaba na si Nicole at akay nito si Rio na agad na nagtago sa likod ni Nicole nang makita si Zafira. So ikaw pala ang tagapag-alaga ni Rio ngayon? Pangaasar na tanong ni Zafira at sa kanyang isip, ginajudge na ata ang buong pagkatao ni Nicole. She's my mommy, sabi ni Rio kay Zafira, kaya malakas na tumawa si Zafira. Baby, patay na ang mami mo. Hindi siya ang mami mo. Isa lang siyang yaya dito. Napapairap pang sabi ni Zafira. Ma'am, hindi ko po alam kung sino kayo pero wag niyo naman po sanang kausapin ng ganyan ng bata dahil hindi po talaga yan tama. Naiinis na sabi ni Nicole dahil mali naman talaga ang pagkausap ng babae sa kanyang alaga. At bakit ka nakikialam dito? Wala ka namang alam. Ako ang bagong magiging mami ni Rio at hindi ikaw. Ayoko sa'yo. Hindi ikaw. Bad ka. Maya-maya, dumating na si Richard. Anong ginagawa mo dito, Zafira? Ang sabi ko umalis ka sa kumpanya ko pero wala akong sinabi na pumunta ka dito. Galit na sabi ni Richard kay Zafira lalo nang makita ang anak nito na halos maiiyak na. Kinakausap ko lang naman si Rio pero nakisali tong maid na to. Hindi siya maid, Zafira. Tagapag-alaga siya ni Rio. Kaya kung ayaw mong tuluyan ako magalit sa'yo, umalis ka na. May diing sabi ni Richard kay Zafira na may sasabihin pa sana pero natakot na nang sumigaw siya. Now, umalis ka na. Umirap ito bago tumalikod. Just don't mind her. Nasabi na lamang ni Richard kay Nicole. Mukhang gustong gusto kayo ng babaeng yun. Napapailing naman na sabi ni Nicole. Hindi nakapagsalita si Richard. Masyado naman kasing obvious. Tara Rio, kumain ka na muna baby. Ayan ni Nicole sa bata. Mabuti na lamang at napasunod niya ito kahit medyo nandoon pa rin ang takot nito kay Zafira. Sana naman gumawa ng paraan si Richard na hindi na makabalik pa doon yung babaeng yun. Inis na umuwi si Zafira sa kanilang bahay. Naiinis siya dahil wala na nga si Ria na ina ni Rio pero may pumalit naman na bagong babae na nagpapakulo ng dugo niya at ang babaeng ito ay masyadong pakilamera. Nakakairita lamang na akala niya pwede nang mapasa kanya si Richard ngunit mukhang may magiging hadlang at epal sa gusto niyang mangyari. How can I calm down kuya? Nawala nga si Rian pero may pumalit naman. Anong gagawin ko? Pagwawala ni Zafira sa kanyang kuya Cyrus. Alam ko pero pwede ba kumalma ka lang? Yung mga inaakto mo hindi rin naman makakatulong sa'yo kaya pwede ba umayos ka? Paninera mo ni Cyrus sa kanyang kapatid. Sorry. Nasabi na lamang ni Zafira. Alam mo naman na takot sa iyo yung bata, kaya huwag mo na munang masyadong lapitan. Kung gusto mo ay si Richard ang palagi mong puntahan. Ako nang bahala dun sa katulong. Si Cyrus ay isang konsentidor na kapatid at gagawin talaga ang lahat. Mapasaya lamang ang kapatid niya kahit na sa maling paraan at hindi na talaga tama. Maging masaya lamang ang kapatid niya. You're the best talaga kuya. Natutuwang sabi ni Zafira at lumapit sa kanyang kuya upang yakapin ito. Napangiti naman si Cyrus. Ang totoo niyan ay matagal na rin siyang may inggit kay Richard dahil lahat ng babaeng nagugustuhan niya noon ay kay Richard may gusto kaya walang napunta sa kanya kaya ngayon makakaganti na rin siya sa lalaki. Naiwang napapangiti si Cyrus sa sala. Gagantihan niya lang naman si Richard sa paraan na labis itong masasaktan. Nawalan na nga ng asawa tapos mawawalan pa ng anak o di ba't napakasakit nun? Nagaya ang batang si Rio na pumunta sa puntod ng mami nito. Wala namang choice si Nicole kundi dalhin ang bata doon dahil kung hindi susundin ang gusto nito, hindi titigil ang bata sa kakaiyak. Mabuti na lang talaga at alam ng isa sa mga katulong kung nasaan ang puntod. Nangako naman sila sa isa't isa na walang magsusumbong kay Richard. Parang may kung anong kumukurot sa puso ni Nicole habang pinapanood ang bata na umiiyak sa harap ng puntod ng mami nito. Medyo masakit panoorin dahil ang bata pa nito para makaranas ng ganong sakit.
Hindi nyo naman po ko iiwan, di ba? Katulad ni Mami. Hindi po kayo aalis, di ba? Dito lang po kayo? Naiiyak na tanong ng bata kay Nicole. Oo naman, dito lang ako. Dito lang ako at hindi ako aalis. Pagpapakalma ni Nicole sa bata na umiiyak habang yakap-yakap ito. Hanggang sa nagaya na rin ng bata na umuwi na sila at pag-uwi nila, nandoon sa mansyon ng kaibigan ni Richard. San kayo galing? Tanong nito. Matanong pala ang lalaki o nangingialam lang talaga dahil walang magawa to. Ang alam ko ayaw ni Richard na nilalabas ang anak niya na walang paalam sa kanya. Sabi pa ni Cyrus. Sinabi ni Nicole kay Rio na pumunta muna sa kwarto nito dahil kakausapin niya muna ang kaibigan ng daddy nito. Pinagbigyan ko lang ang bata. Kung magsusumbong kayo, sabihin niyo tanda ko magpaliwanag kay Richard. Matapang na paliwanag ni Nicole sa lalaki na hindi naman nakasagot. Sinabi sa akin ni kuya na dinala daw ng babaeng inyong anak mo sa puntod ng asawa mo. Kunwari ay may pakailam sa bata na sabi ni Safira kay Richard. Alam ni Nicole kung anong ginagawa niya. Ang tanging naging sagot lamang ni Richard sa babae tsaka naglakad papunta sa may pintuan dahil uuwi na siya. Kakausapin niya na lamang si Nicole tungkol doon at alam niya rin naman na magagawang magpaliwanag ng babae sa kanya. Can't you see? Hindi na tama ang ginagawa niya. Hindi man lang siya nagpaalam sa iyo. Paano kung may mangyari sa kanila? Sa anak mo? Ganon-ganon na lang? Galit na tanong ni Safira. Umaakto talaga na may pakailam sa bata kahit wala naman talaga. Walang mangyayaring masama sa anak ko kapag si Nicole ang kasama niya. Kung ikaw pa ang kasama niya baka may masamang mangyari. Sabi ni Richard bago tuluyang iniwan sa kanyang opisina si Safira na humabol pa sa kanya ngunit binilisan niya ang lakad. Mabuti na lang at mabilis na nagsarado ang elevator. Siguro ay naalala lamang ng anak niya ang mami nito kaya kinailangan dalhin ni Nicole sa sementeryo. Laking pasasalamat naman ni Nicole nang umalis na ang kaibigan ni Richard. Sa totoo lang ay hindi niya gusto ang tono ng pananalita ng lalaki at kung paano siya nito kausapin. Nagawa niya tuloy ang magtaray. Maagang umuwi si Richard na hindi inaasahan ni Nicole. Si Rio? Tanong nito sa kanya. Nasa itaas po natutulog. Sagot niya sa lalaki. Noong umakyat siya kanina, tulog naman talaga ang bata. Dinaanan mo na sa pagtulog ang lahat para makalimutan ng lungkot. Dinala mo si Rio sa puntod ng mami niya? Nakarating na po pala sa inyo. Ginawa ko lang naman po yun dahil natakot ako na baka hindi siya tumigil sa kakaiyak. Paliwanag ni Nicole sa lalaki. It's okay. Sobra lang talaga yung care mo sa anak ko kaya mo nagawa yun. Pero hindi naman ako galit. Kalmadong sabi ni Richard. Paano niyo po pala nalaman? Sinabi sa inyo ng kaibigan niyo? Pag-uusisa pa ni Nicole. Siyempre, hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman. No, sa kapatid niya kay Safira. Baka sinabi ni Cyrus sa kapatid niya, tsaka pinaalam sa akin. Napatango-tango na lamang si Nicole. Magkapatid pala ang dalawa kaya naman pala halos magkapareho ng ugali. Parehong masama ang ugali. Pwede kang umuwi ng maaga ngayon, total. Nandito naman na ako. I can handle my son. Dito na muna ako. Baka magising si Rio at hanapin niya ako tumiyak ulit. Napatango na lamang si Richard. Tama naman ito. Labis-labis talaga ang pakailam ng babae sa anak niya. Ayaw niya namang isipin na trabaho lang kaya ginagawa nito ang lahat ng yun. Ngunit magkagayon man, masaya siya na may taong may pakailam sa anak niya bukod sa kanya. Hindi ba kayo pupunta sa company ninyo? Nang dumating sa mansyon si Nicole, hindi nakabihis ang ama ni Rio. Nakapangbahay lamang ito kaya sa tingin niya, hindi papasok ang lalaki. Gusto ko munang ibigay ang oras ko sa anak ko and my company can wait. Sagot ng lalaki sa kanya kaya napatango na lamang si Nicole. Inutusan naman siya ni Richard na puntahan na sa kwarto ang bata dahil maya-maya magigising na rin ito. Saktong pagdating ni Nicole sa kwarto ay siya namang gising ni Rio. Napangiti ang bata nang siya ay masilayan. Mami! Tumakbo ito papunta sa kanya at yumakap ng mahigpit. Halatang tuwang-tuwa ito nang siya ay makita. Mukhang maganda yung tulog mo baby ah. Napapangiti niyang sabi sa bata. Maganda din po yung gising ko dahil nakita ko po kayo. Sagot naman ito sa kanya. Tinulungan niya muna si Rio na ayusin ang sarili bago sila bumaba para sumabay sa daddy nito sa pagkain. Good morning son. Bati ni Richard sa anak. Okay lang naman sa kanya kahit hindi siya nito batiin pabalik. Basta ang mahalaga, alam niyang ayos lamang ito. Ito ba ang gusto mo baby? Nakangiting tanong ni Nicole kay Rio habang nakaturo sa kung ano bang gusto nitong almusal. Hotdog at itlog lang naman ang napili ng bata kaya agad niyang nilagyan noon ang pinggan ni Rio.
Kumain ka ng madami, San. Gagala tayo ngayon. Masayang sabi ni Richard sa anak. Hindi agad nakapagsalita ang bata. Sanay kasi siya na palagi na lang busy ang daddy niya sa company kaya hindi ito makapaniwala na siya'y igagala. Saan ho tayo pupunta? Tanong ni Nicole dahil hindi naman makapagtanong ang bata. Kahit saan, kung saan gusto ng anak ko. Sagot ni Richard kay Nicole na napangiti din dahil mukhang magkakaroon ng moment ang mag-ama. Excited na binihisan ni Nicole ang alaga. Natutuwa siya na makakasama nila sa paggala ang ama nito. Bakit parang hindi ka happy? Tanong ni Nicole kay Rio na hindi man lang umingiti. Nothing po, sagot lang ng bata kaya hindi na siya nangulit pa. Nung nasa sasakyan na sila, tahimik lamang ang bawat isa. Nagkaroon lamang ng imikan nang magsalita si Nicole. Sabi ng daddy mo, Rio, pupunta tayo kung saan mo gusto. May gusto ka bang puntahan? Doon sa lugar na gusto kong puntahan kasama si mami noon. Ang ngiti sa labi ni Nicole ay agad na naglaho. Mukhang naaalala na naman ng bata ang ina nito. Magiging malungkot na naman ang kanyang alaga. San ba yun? Alam ko kung saan, Nicole. Ang sabi ni Richard dahil alam naman talaga niya. Nagsisisi nga siya na hindi niya man lang nasamahan doon ang mag-ina niya dahil masyado siyang busy sa negosyo hanggang sa nawala ang kanyang asawa. Kaya nga ngayon, bumabawi siya sa kanyang anak. Mabuti na nga lang at may tumutulong sa kanya. At si Nicole yun. Pumunta si Safira sa company ni Richard. Sa katunayan, may dala pa siyang lunch na tumulong pa talaga sa katulong na maghanda nun. Pero pagdating niya sa kumpanya, wala doon ang lalaki. Kaya naman uminit talaga ang kanyang ulo. Where's Richard? Inis niyang tanong sa isa sa mga empleyado na kanyang nakasalubong. Hindi po pumasok. Sagot lamang nito at nilagpasan na siya na halatang ayaw niyang kausap. Kung pwede nga lang ay sinabunutan niya na ang babae dahil sa inis. Paglabas niya ng kumpanya, nandoon ang sasakyan ng Kuya Cyrus. Ang bilis mo naman ata, mukhang ayaw niya sa dala mo ah. Mapang-asar na sabi ni Cyrus sa kanyang kapatid. Wala si Richard sa office niya, kuya. Inis na sabi ni Safira sa kanyang nakakatandang kapatid. Nagagawa pa talaga siya nitong inisin kahit na alam nitong bad trip siya. Ibang klaseng kapatid talaga pero ayos lang naman dahil ito naman ang tumutulong sa kanya. Baka nasa mansyon na tinaalagaan ng anak niya. Then let's go there kahit na ayoko makita ang batang yun. Napairap pa si Safira nang sabihin ang mga salitang yun. Dali-daling bumaba si Safira mula sa kotse ng kapatid. Pagpasok niya ng mansyon ay umaasa siyang nandoon ng lalaki. Pero wala ito doon pati si Rio at pati ang maid ay wala rin. Nasaan sila, Richard? Tanong ni Safira sa maid na pinagmasdan muna siya mula ulo hanggang paa bago sagutin ang tanong niya at mukha ngang wala pang balak na sagutin ang tanong niya. Ngunit napilitan lamang. Kasama po si Nicole, maggagala daw po. Then where? Saan sila pumunta? Aba hindi ko po alam, maggagala nga po diba? Kailangan ba specific? Pangiinis naman ng maid kay Safira. Kaya napapadyak ito dahil hindi na makayanang kontrolin ang kanyang emosyon. What the F? Ang babaeng yun talagang kasama? That should be me. Inis na sabi ni Safira. Calm down my sister. Hayaan mo na muna silang magsaya ngayon. Pagpapakalma ni Cyrus sa kapatid. Habang sa kabilang banda, nasa Enchanted Kingdom sina Nicole, Richard at Rio. Natutuwa si Richard habang pinapanood ang anak na nag-i-enjoy sa mga rides kasama si Nicole. Masaya ang anak niya. Ang saya lamang panoorin, pati na rin marinig ang mga tawa nito. Pagod na ho ako, pwede bang kayo naman ang sumama kay Rio sa susunod na ride? Nang matapos sa isang ride, ay ayun ang sinabi kay Richard ni Nicole. Pansin niya ang mukhang hilo na ang babae dahil grabe talaga ang kanyang anak. Kaya walang choice si Richard kundi siya na ang sumama sa anak. Hindi niya naman inaasahan na papayag ang kanyang anak na siya ang sasama dito. Napangiti na lamang si Nicole. Sa totoo lang, hindi pa talaga siya hilo pero gusto niyang magkaroon naman ng moment ang mag-ama at nagtagumpay nga siya. Siguro kung nasan man yung ina ni Rio, masaya itong nakikitang masaya ang mag-ama nito. Masaya naman siya na siya'y nakakatulong at aminin niya man o hindi sa kanyang sarili, napapalapit na rin ang kanyang loob kay Rio at sa ama nito. Thank you. Thank you para saan? Takang tanong ni Nicole kay Richard. Pauwi na sila. Si Rio nga ay nakatulog na at kalong-kalong niya dahil sa sobrang pagod sa mga rides pero ang mahalaga naman doon, nag-enjoy ang bata. Para sa pag-aalaga mo sa anak ko, may nakukuha naman po ako. Parang medyo nakaka-offend ang sinabi ni Nicole kaya sana lang walang violent reaction ng lalaki. Minsan kasi talaga hindi niya mapigilan ang kanyang bibig.
I mean, the way you take care of him. Hindi mo ginagawa yun dahil may sweldo ka, kundi dahil gusto mo. Kaya salamat. Muli ay sabi ng lalaki, kaya napatango na lamang si Nicole kahit deep inside ay ang saya-saya niya dahil may nakaka-appreciate sa kanya. Nakauwi na sila sa mansyon, kinukuha na sa kanya ni Richard ang bata. Baka kasi nabibigatan na siya pero ayaw sumama nito sa ama. Kaya siya na lamang ang nagbuhat hanggang papasok ng bahay dahil kaya niya naman, magaan lang naman ang bata. Kanina po sir, ay pumunta po dito si Ma'am Safira at hinahanap kayo. Sabi ng katulong kay Richard. Bakit daw ako hinahanap? Hindi ko po alam sir pero parang galit po. Sagot naman ng katulong. Imbis na makinig pa sa usapan at maging chismosa, umakyat na si Nicole para dalhin si Rio sa kwarto ng bata. Napakagwapong bata lalo na kapag tulog. Talaga naman, sana nga kapag nagkaanak siya, ganon din kagwapo. Napakagwapong bata. Pabulong na sabi ni Nicole, baka kasi magising ang bata. Mana lang sa daddy. Halos atakihin sa puso si Nicole nang biglang lumitaw si Richard. Sabi ko nga po, yun lang ang nasabi ni Nicole. Lalabas na nga sana siya ng kwarto dahil kailangan niya nang umuwi nang hawakan ng lalaki ang kamay niya. Promise me, hindi mo iiwan ang anak ko. Oo naman po, nakangiting sabi ni Nicole. Naiwan si Richard na masaya at parang tumatak sa kanyang isip ang mukha ni Nicole na nakangiti pa. Mukhang nagkakagusto na siya sa nag-aalaga sa anak niya. Lumabas na din si Richard sa kwarto ng anak pero dahan-dahan ang pagsarado niya ng pintuan. Baka kasi biglang magising ang anak niya at hanapin si Nicole. Sir, grabe ngiti yan ah. Ngiting parang in love. Pangasar kay Richard ng isa sa mga maid niya doon na miski ito ay sumuko noon sa pag-aalaga sa anak niya hanggang sa dumating si Nicole. Masaya lang ako na ayos na si Rio. Alam ko na kung nasaan man si Rian ay masaya siyang nakikitang ayos ang anak namin. Tugon ni Richard sa kanyang kasambahay. At kung nasan man si Ma'am Rian, masaya siya na may bagong mami na si Rio. Si Nicole at Rio ay nasa mansyon. Si Richard kasi ay may kailangang ayusin sa company kaya hindi mo na sila makakapagala ulit. Siguro ay next time na lang kapag wala ng aberya. Masayang nakikipaglaro si Nicole kay Rio nang bigla namang dumating si Safira. Hindi niya nga alam kung anong trip ng babae at palagi na lamang itong pabalik-balik doon kahit hindi naman ito welcome at nagmumukha na itong tanga sa ginagawa o baka talaga gusto talaga nitong pagmukaing tanga ang sarili. Rio, doon ka muna sa kwarto. Pagpapapunta niya sa bata sa kwarto nito, baka kasi mamaya ay magkainitan sila ni Safira at madamay pa ang bata at ayun naman ang ayaw niyang mangyari. So ano, feeling mo ikaw na ang mami ni Rio ganon? Alam mo, masyado ka ring ambisyosa. Taga-alaga ka lang. Kinuha ka lang ni Richard dahil nagustuhan ka ng anak niya. Mabilis na napatawa si Nicole sa sinabi ni Safira. Kaya nga, yun lang pala ako. Bakit kayo galit na galit sa akin? Inggit kayo dahil ako ang malapit sa ama at hindi ikaw? Pangaasar naman ni Nicole sa babae. Maganda-ganda kasi kung lalaban siya at hindi basta magpapaapi dito. Bakit naman siya magpapaapi, diba? Nakakainis kang babae ka. Sa isang iglap, nasa harapan niya na si Safira at siya'y sinasabunutan. Pati ang braso niya ay kinalmot pa nito dahil sa sobrang inis sa kanya. Mabuti na lamang at mabilis niya itong naitulak bago pa siya nito masaktan ng sobra. Gaganti sana siya sa babae at sasabunutan din ito pero naisip niyang masama yun. Dapat pala, nasa suka. Grabe, napakaasal hayop mo kaya naman pala hindi ka magustuhan ni Richard dahil ganyan ka. Mapang-asar na sabi ni Nicole. Akmang lalapitan ulit siya ni Safira nang bigla na lamang humarang si Rio na hindi pala umakyat at nandoon lamang sa may hagdan. Pinapanood silang dalawa. Huwag mong sasaktan ng mami Nicole ko. Galit na sabi ng bata kay Safira na hindi agad nakapagsalita dahil hindi inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon ng batang si Rio. Pasalamat kang babae ka may bata, sabi ni Safira at umalis na. Pero ang totoo niyan ay hindi talaga nito kayang saktan si Rio dahil na rin sa takot nito kay Richard na baka lalo siyang hindi magustuhan ng lalaki kasi sinaktan niya ang anak nito. Mami, okay ka lang po? Alalang tanong kay Nicole ng batang si Rio. Chinek talaga nito ang braso niya na may kalmot na gawa ni Safira na masyadong epal. Okay lang ako baby, hindi ka dapat mag-worry. Sabi niya naman at hinalikan sa noo ang bata. Hiling niya lang na sana wag sabihin ni Rio ang nangyari sa ama nito dahil malaking gulo kapag nagkataon. Samantalang si Safira, inis na inis habang nasa loob siya ng sasakyan.
Lumalakas na ang loob ng babaeng yun. Maagang umuwi si Richard. Naayos naman niya ang kailangan niyang ayusin sa company. Ang kaagad niyang hinanap ay si Nicole at ang kanyang anak na ang sabi ng isa sa mga maid ay nasa taas daw. Kaya dali-dali siyang umakyat. Hindi niya tuloy napansin na habang kausap niya kanina ang maid ay may gusto itong sabihin sa kanya. Nang makapasok si Richard sa kwarto ng anak ay nandoon nga rin si Nicole. Natutulog ito sa tabi ni Rio at magkayakap pa ang dalawa. Hindi niya tuloy maiwasan ng mapangiti dahil sa ganda ng kanyang nakikita. Nagulat si Nicole nang pagmulat niya ng mata ay nandoon si Richard sa kwarto ni Rio. Bigla tuloy siyang nahiya. Si Rio kasi gustong tumabi siya dito. Maaga niya kasing pinakain ng bata. Napagod din kasi ito sa kakalaro kaya ayon maaga rin nakatulog. Kanina pa po ba kayo dyan? Tanong ni Nicole at dali-daling bumangon. Hey, it's okay. Pwede kang matulog ulit. Natatawang sabi ng lalaki. Habang natatawang nakatingin sa buhok niya kaya agad niyang inayos yon at tinipitan. Doon na po tayo sa labas. Baka magising pa si Rio. Iyaya ni Nicole kay Richard na kaagad namang sumunod sa kanya. Nag-dinner ka na ba? Hindi pa. Pinakain ko muna kasi si Rio. Tara, sabay na tayo. Napatango na lamang si Nicole habang naghihintay sila na maiinit ng maid ang pagkain. Napatingin si Richard sa kanyang braso. Ano yan? Napano ka? Alalang tanong sa kanya ng lalaki. Wala, na ano lang. Pagsisinungaling niya kay Richard. Gusto mo ba na si Rio pa ang tanungin ko? Seryosong tanong ng lalaki sa kanya kaya napilitang si Nicole na magsabi ng totoo. Yung Safira, pumunta po dito tapos inaway ako. Nakalmot lang ako ng babaeng yun. Sabi niya sa lalaki at pinilit pa ng umiti para hindi ito magalit o magkaroon ng violent reaction. What? Sasabihan ko na talaga yung guard ng village na wag nang papasukin ng babaeng yun dito. Bakit hindi mo ko tinawagan? Galit na tanong sa kanya ng lalaki. Bakit parang galit ka? Naguguluhan naman yung tanong dito. Masyado naman atang concern si Richard sa kanya. Wala naman silang dalawa, di ba? Taga-alaga lamang siya ng anak nito na tinuturing din siyang ina. Napakaganda ng balat mo para magkasugat. Pagdadahilan naman ng lalaki at napaiwas pa ng tingin na parang ito ay may tinatago. Maya-maya pa, naiinit na ang pagkain kaya kakain na silang dalawa. Habang nagdi-dinner, pansin ni Nicole na patingin-tingin si Richard sa kanya pero binabaliwala niya lamang yun. Baka kasi nag-a-assume lamang siya. Huwag ka muna nga alis, gagamutin muna natin yung kalmot mo. Muntik pang masamid si Nicole sa sinabi ng lalaki. Hindi naman kasi masakit ang kalmot niya pero kung ayun ang gusto nito, wala na siya magagawa pa. Pero ang weird lang kasi nung una naman wala itong pakialam sa kanya. Hay, bahala na nga. Nakatanggap ng tawag si Richard mula sa mga magulang ng namatay niyang asawa. Ang sabi namang ito'y uuwi raw sila sa Pilipinas. Ang sabi niya, welcome naman ang mga ito sa kanyang mansyon. Noon kasing mamatay ang anak ay halos hindi kayanin kaya pumunta ang mag-asawa sa ibang bansa para kahit papaano doon ay mawala ang sakit na nararamdaman. Uuwi yung lola at lolo mo dito. Pagpapaalam ni Richard sa kanyang anak na natigil sa pakikipaglaro kay Nicole dahil sa kanyang sinabi. Why? Tanong ng bata sa kanya. Maybe they want to see you and visit you. Sagot niya naman sa bata. Hanggang sa sinenyasan niya si Nicole na sumunod na muna sa kanya. Mabuti na lang talaga at nagpaiwan ng anak niya. Bakit ho? Takang tanong ng babae. Ipapakilala kita sa lolo at lola ni Rio na ikaw ang nag-aalaga sa bata. Walang kagatol-gatol na sabi ng lalaki. Ha? Wag na, hindi na kailangan. Taga-alaga lang naman ako. Naiiling na sabi naman ni Nicole. Napansin niya na biglang sumeryoso ang mukha ng lalaki dahil sa kanyang sinabi. May sinabi ba siyang masama? Sinabi lang naman niya yung totoo ah. Tsaka, bakit kailangan siyang ipakilala? Hindi naman siya importante. Kinagabihan, maaga siyang nagpaalam sa mag-ama na kailangan niya maagang umuwi dahil inihintay siya ng kanyang pamilya. Pumayag naman ang mag-ama. Nahirapan lang talaga siya na kumbinsihin si Rio. Gusto kasi siya na makasama nito ng matagal. Paglabas ni Nicole ng mansyon, nagulat siya sa kotseng pumarada sa kanyang harapan. Hatid na kita kung saan ka pupunta. Papayag sana siya pero nang makita niya kung sino ang lalaki, hindi siya pumayag. Walang iba kundi si Cyrus. Hey, wala akong gagawing masama sa'yo at baka mapano ka pa. Wala nang mag-aalaga sa anak ni Richard. Ang sabi ng lalaki, kaya napilitan siyang sumakay.
Medyo matagal din kasi bago may dumaang taxi. Mukha rin namang nasa mood ang lalaki. Malapit ka na talaga sa mag-ama? Tanong ni Cyrus. Ewan niya kung bakit ba siya sumakay. Hindi naman ganun kalapit. Pagsisinungaling niya kahit ang katotohanan ay malapit na talaga siya. Alam mo naman siguro na gusto ng kapatid ko si Richard. Tumingin si Cyrus sa kanya at ang tingin nito ay tingin na kailanman hindi magugustuhan. Maghanap ka na lamang ng ibang trabaho at huwag ka na mag-alaga ng isang bata. Ano bang sinasabi mo? Ibaba mo na nga ako. Inis niyang sabi sa lalaki. Tumawa ito kaya pilit niyang binuksan ang pinto ng kotse. Iginilid naman ng lalaki ang kotse kaya nakalabas siya. Mukhang tinatakot siya nito at gusto na gawin niya ang sinasabi nito. Nawala ang kaba ni Nicole nang may dumaang taxi at sumakay siya doon. Pero nang nasa taxi na siya at lumingon siya, nakita niyang kumakaway pa si Richard. Hindi mawala sa isip ni Nicole ang sinabi ni Cyrus. Hindi tuloy siya makapag-focus. Nicole, are you okay? Bumalik lang sa katinoan si Nicole dahil sa nagtanong na si Richard sa kanya kaya napatigil siya sa malalim na pag-iisip. Okay lang, simple niyang sagot pero ang totoo, nakakaramdam siya ng takot sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa'y nagpaalam na si Richard na kailangan na nitong pumunta sa company kaya iiwan na muna sila ni Rio. Napatango na lamang siya dito. Nagmamadali ang lalaki kaya hindi na nito napansin na parang may iba sa kanya. You're not okay, Mommy. Sabi ni Rio kay Nicole pero ngumiti siya sa bata at pumantay rin dito. Okay lang ako. Samantalang si Richard, hindi papunta sa company niya. Kailangan niyang kausapin ang pulis tungkol sa lalaking pumatay sa asawa at ang lalaking yon ay nakatakas sa kulungan. Sa totoo lang, pinipigilan niya lamang ang sarili na magalit. Paano ba naman kasi nakatakas ang lalaking yon? Hindi ba inaayos ng mga pulis ang pagbabantay dito? Huwag kayong mag-alala sir, ginagawa na po namin ang lahat upang mahanap siya. Napahawak na lamang si Richard sa kanyang sentido. Uuwi pa naman ang biyanan niya. Paano na lamang kapag nalaman ng mga ito? Naku naman talaga. Kakatapos lamang ni Nicole na paliguan si Rio at bumaba na rin sila. Ngunit laking gulat niya ng pagbaba nila, mukhang may mga bisita. Pero ang mas kinagulat niya, nang tumakbo si Rio papunta sa mga ito at tinawag ang dalawang matanda na lolo at lola. Bakit hindi niya bagad napansin? Mawalang galang na iha, pero sino ka? Tanong ng ginang sa kanya. Siya yung bago kong mami. Sasagot pa lang sana siya pero iyon ang sinabi ni Rio. Kaya napayuko na lamang si Nicole. Medyo nahiya tuloy siya. Rio, kunin mo muna sa kwarto mo yung laruan mo para makapaglaro na tayo. Utos ni Nicole sa bata para makausap niya muna ang lolo at lola nito. Ako po yung kinuha ni Sir Richard na tigapag-alaga sa anak niya. Magalang na sabi ni Nicole at ipinakilala na rin ang kanyang sarili. Sa mga ganitong panahon na mga katulad mo, hindi mapagkakatiwalaan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ka kinuha ni Richard. Mataray na sabi ng ginang. Roselda, ano ba? Saway ng asawa nito. Sa bagay, kukunin na rin naman namin yung apo ko sa daddy niya kaya hindi mo na siya kailangan na alagaan. Napairap na sabi ng ginang. Hindi tuloy siya lubos makapaniwala na magaspang pala yung ugali ng biyanan ni Richard. Alam po ba ni Sir Richard? Kita mo Richard na lamang ang tawag mo? Mukhang meron nang nagaganap sa inyo. Kaya kukunin na namin si Rio. Inis pang sabi ng ginang. Hindi niyo po pwedeng gawin yun dahil si Sir Richard po yung ama ng bata. Kung gugustuhin namin, pwede namin gawin at wala kang magagawa dahil taga-alaga ka lang naman. Tahimik si Nicole at yun ang agad na napansin ni Richard. Hindi naman kasi talaga tahimik ang babae. Well, minsan tahimik pero hindi naman yung tahimik na tahimik at walang imik. May problema ba? Tanong niya rito, kaya agad namang napunta ang atensyon ng babae sa kanya. Wala naman, pero nagsisinungaling ata ito dahil nakikita niya sa mga mata ng babae na mayroon at hindi lamang ito sinasabi sa kanya. Kanina pala, pumunta na dito yung lolo at lola ni Rio. Muntik nang maibuga na Richard ang ninom na tubig dahil sa sinabi ni Nicole. Pumunta na pala doon ang mga biyanan niya, ngunit bakit hindi siya tinawagan at sinabihan? So, kamusta? Did they treat you well? Ngiti niyang tanong sa babae. Masaya ba si Rio nang makita ang mga magulang ng mami niya? Sunod niya pang tanong, ngunit hindi rin nakasagot si Nicole at nanatili lamang itong tahimik at walang gustong sabihin. Aalis na muna siguro ko, biglang sabi ng babae sa kanya. What? Aalis ka? But why? You mean maglilive ka muna, right? Sunod-sunod niyang tanong sa babae.
Lumapit pa siya rito at hinawakan sa braso. Hindi ko matutupad ang pangako ko kay Rio na hindi siya iiwan. Mas may karapatan ng lolo at lola niya sa kanya. Hindi na maintindihan ni Richard ang sinasabi ni Nicole. Naguguluhan na siya. Mabuti na lang at nagpaliwanag din ito agad pagkatapos siyang pag-isipin. Sabi nila ay kukunin nila si Rio sa'yo at wala naman daw ako magagawa dahil tagapag-alaga lang naman ako. Ayokong masangkot sa gulo. Naiiling na sabi sa kanya ng babae. Kaya iiwan mo kami, ganun ba? You leave us? Akala ko ba ikaw na ang mami ni Rio? Iiwan mo lang din pala kami ng anak ko. Si Rio lang yung inaalagaan ko, Richard. Ano naman kung umalis ako? Makakahanap ka pa ng pwedeng mag-alaga sa kanya. Pero ikaw ang gusto niya, Nicole, dahil gusto na rin kita. You hear that? I like you. Unti-unti nang nahuhulog yung loob ko sa'yo at gusto na nga kita. So please, don't leave us. Kapag ginawa mo yun, hindi namin kakayanin ng anak ko. Pero, no more buts. Hindi ka pwedeng umalis at iwanan kami ng anak ko. At tinalikuran na siya ng lalaki. Maya-maya pa'y napaakyat siya nang marinig ang iyak ni Rio mula sa kwarto. Hey baby, nandito na si mami. Pagpapatahan niya sa bata. Ayokong kunin ka ng bad guys, Mami Nicole. Hindi ako kukunin ng bad guys, baby. Malakas kaya ako, kaya hindi nila ako makukuha. Paliwanag naman ni Nicole sa bata. Maya-maya pa'y pumasok na sa kwarto si Richard at tinanong kung anong nangyari. Nanaginip yung anak mo? At nang tanongin ng ama ay nagsimula namang magkwento si Rio sa daddy nito. Napatingin pa si Richard sa kanya at saka sinabing, "Huwag ka na munang umalis dito." At alam niyang wala na siyang magagawa kundi sundin ang sinabi ng lalaki dahil utos iyon. Hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin kami sa iyo ng kapatid ko na hindi mo kami nilaglag noong ine-interrogate ka ng mga pulis. Natutuwang sabi ni Cyrus sa lalaking noon, inutusan nila ng kapatid niya. Ako pa ba? Pero ayaw niyo akong tulungan na makalabas sa walang kwentang kulungan na yun, kaya ako nang gumawa ng paraan para makalaya ko. Natatawa namang sabi ng lalaki sa kanya. Ang ganda talaga ng pagkakabangga mo noon sa sinasakyan ni Rian at talagang namatay ang babae. Natatawang sabi ni Safira. Alam niyo naman na malakas kayo sa akin. Ang lalaki kasi ay anak ng namatay nilang katiwala at simula nang mawala ng ama nito ay sila na ang tumutulong, kaya nang pakiusapan nila ito noon ng isang pabor, hindi na tumanggi pa at sinunod ang kanilang pinag-uutos. Ngayon, may papagawa ba kayo sa akin? Habang laya pa ako't hindi pa nahuhuli ng mga pulis. Nang tumakas talaga ang lalaki sa kulungan, doon ito dumiretso sa mansyon ng magkapatid. Isang babae na naman. Napapairap na sabi ni Safira. Mukhang hindi ka ata nauubusan ng karibala. Natatawa pang sabi ng lalaki kay Safira. Yes, dahil may dumating na naman. Masyado kasing maarte ang batang yun. May nagustuhan na isang babae na bagong mami niya daw, kaya kinuha naman ni Richard. Huwag kang mag-alala. Sabihin niyo lang kung kailan at kikilos na agad ako. Kaya napatawa na lamang ang magkapatid dahil talagang maaasahan nila ang lalaki. Kung magagawa nga nitong pinag-uutos nila, gagawa sila ng paraan upang maitakas na ito sa bansa at para hindi na rin mahuli pa ng mga pulis. Ganon sila kabait sa mga taong tinutulungan sila. Habang sa kabilang banda, gustong pinagmamasdan lamang ni Nicole ang batang si Riong natutulog. Labis-labis ang pasasalamat niya na hindi pa pumupunta ulit doon ang lolo at lola nito. Kapag pumunta kasi, hindi niya na alam ang gagawin. Hindi niya nga rin alam kung paano niya matutulungan si Richard. Hey, napatingin si Nicole kay Richard na kakapasok lamang ng kwarto. Iwan na muna natin siya dito, sabi ng lalaki sa kanya, kaya sumunod na siya at lumabas na ito ng kwarto. Pwede ba akong umuwi sa amin? Not yet, dito ka muna, tugon ni Richard. Hindi na tuloy maiwasan ng mainis. Bakit ba? Dahil yung taong nakabangga sa kotse na sakay ng asawa ko noon ay nakawala na at hindi ko alam kung anong pwede niyang gawin. Car accident ang ikinamatay ng asawa mo? Napaawang ang labi na tanong ni Nicole. Yes, at gaya niya, ayoko na pati ikaw ay mawala sa amin ni Rio. Malay mo, nandyan lang pala siya sa labas. Kaya please listen to me, dito ka muna. Napatango na lamang si Nicole. Bababa na sana siya para uminom lang sana ng kape. Pero hinawakan ni Richard ang kanyang braso, tsaka hinarap dito't niyakap. I really like you, Nicole, and I wish we feel the same way. Gaya nga ng sabi ni Richard, ay doon muna si Nicole sa mansyon. Hindi siya umaalis doon. Ayaw rin naman talaga niyang iwan ng batang si Rio. Kaso, may bigla na lamang dumating. Walang iba, kundi ang lolo at lola nito. Apo, sasama ka na sa amin ng lolo mo.
sabi ng matanda at mahigpit na hinawakan ang kamay ng bata kaya napatayo ito at natigil sa paglalaro. Mawalang galang na ho pero hindi niyo po pwedeng isama ang bata lalo na kung walang pahintulot ni Sir Richard. Pakiusap ni Nicole sa matanda. Siyempre, pinanatili niya pa rin na magkaroon ng paggalang sa mga ito dahil nakakatanda sa kanya. Pero sa totoo lang, naiinis siya sa ginagawa ng mga ito. Wala kang karapatan na pakialamanan ako. Apo ko si Rio kaya pwede namin siyang isama. Total, nandito ka naman. Hindi na maaasikaso pa ni Richard ang pag-aalaga sa apo namin dahil uunahin noon ang pakikipaglampungan sa'yo. Nag-aakusapang sabi ng ginang. Wala pong nangyayaring ganyan. Gumagawa lang po kayo ng dahilan para makuha ang bata mula sa ama nito. Matapang na sabi ni Nicole pero ayaw talagang bitiwan ng ginang ang apo nito. Ayokong sumama sa inyo lolo lola. Gusto ko dito kay daddy kasama si mami Nicole. Ungot ng bata. Hindi, sasama ka sa amin ng lolo mo. Pagmamatigas ng ginang kaya ang batay nagpupumiglas at noong magkaroon ng chance tumakbo ito papalabas ng mansyon dahil ayaw sa nangyayaring pag-aaway. Kasalanan mo to kapag may nangyaring masama sa apo ko. Ikaw ang mananagot. Galit na sabi ng ginang kay Nicole. Agad naman silang tumakbo palabas para sundan si Rio. Ngunit paglabas nila, nakita nila kung paano isakay si Rio sa isang van ng mga hindi kilalang lalaki. Mami! Sigaw ng bata habang umaalis ang sasakyan. Sino yung mga taong yun? Saan nila dadalhin ang apo ko? Nag-aalalang sabi ng ginang. Maski po ako hindi ko alam. Nasabi na lamang ni Nicole. Hindi na nakapagsalita pa ang ginang at tumawag pa sa pulis dahil sa takot na baka kung anong mangyari sa apo niya. Sino kayo? Saan niyo ako dadalhin? Mga bad guys kayo? Sabi ni Rio sa mga lalaking dumukot sa kanya. Kailangan mawala ka at ang Nicole na yon. Natatawang sabi ng lalaki. Nang pumasok naman si Nicole sa mansyon, tumunog ang telepono doon na kanya namang sinagot. Hello? Sino to? Kung gusto mo pang makita na buhay ang alaga mo, pumunta ka sa lugar na sasabihin namin. Dahil sa labis na pag-aalala sa bata, pumunta si Nicole sa lugar na sinasabi ng lalaking tumawag. Hindi niya naman alam na mali pala ang desisyon niya. Dapat pala, meron siyang sinama. Nandito ka na rin, bitch. Medyo natagalan ha. Naiinis na sabi kay Nicole ni Safira at nandoon rin ang kuya nitong si Cyrus. Kung ganoon, ang dalawa ang may pakananon. Bakit ganyan ka makatingin sa amin? Natatawang tanong ni Safira sa kanya dahil sa kakaiba niyang tingin sa babae. Mga hayop kayo, pati bata dinadamay niyo sa kabaliwan niyo. Galit na sabi ni Nicole pero tumawa lamang si Safira. Oh, ano naman? Maya-maya pa ay inilabas ng mga ito si Rio. Mami! Sigaw ng bata nang siya ay makita. Pwede ba? Huwag mong tawagin na mami yung babaeng yan dahil hindi naman siya ang mami mo. Dahil ang mami mo wala na't patay na. Kaya wag ka nang umasa na mabubuhay pa yun o kaya ang babaeng yan ang mami mo. Galit na sigaw ni Safira sa batang si Rio. Pati ba naman ang bata pinapatulan mo? Coming from you, pati nga amo, pinatulan mo. Tumawa ng malakas si Safira. Malandi ka, aagawin mo pa sa akin ng lalaking matagal ko nang gusto. Kaya gusto ko na mawala ka na sa landas ko. Ipasok niyo na muna yung bata sa isang kwarto. Utos ni Safira sa isa sa mga lalaki at agad naman itong sinunod dahil sa takot sa babae. Ma'am Safira, pwede ko bang matikman? Natatawang sabi ng isang lalaki. Oo naman, dagdag bayad na rin sa pagbangga mo sa kotse na sinasakyan ni Rian nun. May ngiti pa sa labi ni Safira. May kinalaman ng mga ito sa pagpatay ng asawa ni Richard nun. Kaya pala nung unang kita niya palang sa magkapatid, iba na ang kanyang nararamdaman. Dahan-dahan na naglakad papunta ang lalaki sa kanya. Susubukan sana ni Nicole na tumakbo paalis doon, ngunit nahabol siya ng lalaki at sinabunutan. Huwag ka nang tumakbo, miss. Paliligayahin naman kita. Natatawa pang sabi ng lalaki habang nakayakap ito sa kanya. Kinakabahan na si Nicole sa pwedeng mangyari sa kanya. Mga hayop pa naman ang kasama niya. Maya-maya pa, hiniga na siya ng lalaki sa may semento doon. Sinubukan niyang manlaban, ngunit wala siyang laban dito. Ang ilang tauhan doon ay nangangantsaw, samantalang ang magkapatid na si Safira at Cyrus ay napapangiti lamang. Ngunit nang pupunitin na sana ng lalaking kriminal ang kanyang suot na damit, nang biglang dumating si Richard at sumigaw ito ng wag, kaya napaluhan na lamang siya. Akala niya kasi hindi na dadating pa ang lalaki habang buhay niya ng pandidirihan ng kanyang sarili. Lingid sa kaalaman ni Nicole na kaninang umaga bago umalis si Richard na niyakap siya nito,
May nilagay itong tracking device sa damit niya para kung sakaling may mangyari man. At ang lakas naman ng loob mo na pumunta dito na mag-isa lang. Natatawang sabi ni Cyrus kay Richard. Ano ba naman kasing laban ng lalaking mag-isa lang sa kanila? Anong magagawa nito kung mag-isa lamang ito? Bakit kailangan nila itong katakutan kung mag-isa lang naman ito? Oo, sila ang masama't ito ang mabuti, pero nag-iisa lang naman. Sino bang may sabing mag-isa lang ako? Pagkasabi noon ni Richard, nagsilabasa na ang mga pulis sa pinagtataguan ng mga ito. Ang gusto lang talagang mahuli ng mga ito ay ang takas na bilanggo na agad naman nilang nahuli at hindi na sila nahirapan dahil hindi naman ganoon kadami ang tauhan doon. Mas madami pa rin sila at mas may laban sila sa mga ito. Pati ang magkapatid na si Cyrus at Safira ay kanilang pinusasan. Sila ang may gawa kaya namatay ang asawa mo. Inutusan nila ang lalaking yun na banggain ang sasakyan kung saan nandun yung asawa mo. Pagsusumbong ni Nicole kay Richard tungkol sa kanyang nalaman, kaya dahil sa galit na hindi na napigilan, mabilis na lumapit si Richard kay Cyrus at pinagkalooban ng malakas na suntok si Cyrus na tumawa lamang. Kahit ano pang gawin mo sa akin, hindi mo na maibabalik ang buhay ng asawa mo. Tumatawang sabi ni Cyrus. Tumingin naman si Richard kay Safira. Mahal na mahal lang kita, Cyrus, kaya ko nagawa yun at pumayag ako sa gusto ni kuya. Umiiyak na sabi ni Safira na hindi naman nakakatawa dahil sobrang sama talaga nito. Maya-maya pa, lumapit na sa kanila si Rio na nakuha ng mga pulis mula sa isang kwarto doon. Napakahigpit ng naging pagyakap ng bata sa kanya. Mukhang natakot na baka bigla na lamang siyang mawala sa mga ito. Okay lang po ba kayo, Mami? Tanong ni Rio. Ngumiti lamang si Nicole at niyakap ang bata. Hinubad naman ni Richard ang suot nitong coat at pinasuot sa kanya. Agad siyang nagpasalamat sa lalaki. Paano yung mga magulang ni Rian? Tanong ni Nicole kay Richard noong palabas na sila ng lugar. Huwag mo na muna silang isipin. May iba pa bang ginawa ang mga yun sa'yo bago ako dumating? May pag-aalalang sabi ng lalaki. Wala na. Salamat pala't dumating ka. Akala ko talaga'y katapusan ko na. Mabuti na lamang at dumating ka. Hindi ko hayaan na mapahamak ka o ang anak ko Nicole at hindi mo pa nga ako sinasagot. Sa mga ganoong sitwasyon, nagawa pa talagang sabihin ng lalaki sa kanya ang tungkol doon. Hindi ka pa naman nanliligaw ah. Pambabara niya naman kay Richard. Then pagkatapos ng lahat ng to, maniligaw agad ako sa'yo. Gusto ko na pong umuwi. Natigil lamang sila sa paghaharutan nang magsalita si Rio na gusto na nitong umuwi kaya umuwi na nga sila bago pa magdulot na naman ng bagong trauma sa bata ang nangyari. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa inyo dahil kaya kong alagaan ang anak ko, sabi ni Richard sa mga magulang ni Rian. Oo, ginagalang niya ang mga magulang ng namayapang asawa pero hindi niya hayaan na makuha nito ang anak niya. May karapatan naman namang ito sa anak niya pero hindi naman yung kukunin na lamang dahil siya ang ama. Sa tingin ko, hindi mo maaalagaan ng maayos ang apo namin dahil may babae ka na. Inis na sabi sa kanya ng ina ni Rian. Ito talagang maraming sinasabi samantalang ang asawa nito ay tahimik lamang. Hindi naman po masama kung magmamahal ako muli. Buong tapang na sabi ni Richard. Ano? So inaamin mo na babae mo yung tagapag-alaga ng anak mo? Hindi na nakapagkaila pa si Richard. Kukunin namin sa iyo yung apo ko, sabi ng ginang at aakyat na sana upang puntahan si Nicole at ang anak niya sa kwarto nang pigilan ito ng kanyang asawa. Siguradong hindi natutuwa yung anak natin sa ginagawa mo. Hayaan mong kay Richard si Rio dahil siya ang ama ng bata, sabi ng Ginoo sa asawa nito na may sasabihin pa sana pero bigla na lamang iniwan ng asawa kaya wala itong choice kundi sundan na muna ang asawa. Kamusta yung pag-uusap ninyo? Tanong ni Nicole sa kanya nang makaakyat na siya sa kwarto. Ang kanyang anak ay abala sa paglalaro sa may kama nito at sila naman ay nasa malapit sa pintuan at mahina lamang ang boses upang hindi sila marinig ng bata. Umalis na sila. Sa tingin ko naman na hindi na babalik. Napatango na lamang si Nicole. Ngayong ayos na ang lahat. Magsisimula na akong ligawan ka. Ha? Ang bilis naman ata. May pag-angal na sabi ni Nicole. Sinabi ko naman sa iyo kaya dapat hindi ka na mabigla. Natatawa namang sabi ng lalaki sa kanya. Hanggang sa pinatigil na muna nila si Rio sa paglalaro dahil kakain na. Sila Safira at Cyrus ay nakakulong na, pati na rin ang kriminal na lalaking yon. Tiwala naman silang hindi na makakatakas pa ang mga ito dahil mahigpit ang bantay at dinagdagan na ng pulisya para hindi makatakas. Bakit ganyan ka makatingin?
Inis na tanong ni Safira sa isang babaeng nakatingin sa kanya doon na tinitignan lamang siya, pero dahil napikon sa kanya, agad lumapit ito sa kanya at pinagtulungan siya ng mga ito. Kung hindi lang kasi siya nagmamatapang, hindi mangyayari yun. Mabuti na lang at may pulis agad na nagpatigil sa mga gustong mangbugbog sa kanya. Samantalang ang Kuya Cyrus nito, nakikipagbasag ulo na rin dahil may nakainitan ng ulo. Kapag hindi umayos ang magkapatid, baka hindi na sila makalis sa kulungan na yun. Pero mukhang malabo nga, lalo na at inilalaglag na rin sila ng kanilang inutusan, kaya napatunayan na may kasalanan din sila. Wala namang magulang na pwedeng maglabas sa kanila doon dahil matagal nang wala ang mga ito. Gulat na gulat ang mga magulang ni Nicole nang ipakilala niya si Richard sa mga ito, kasama na rin si Rio. Kaagad niya rin kinuwento sa kanila ang lahat at laking pasasalamat ni Nicole nang naiintindihan naman sila ng kanyang mga magulang. Akala niya kasi mahihirapan pa siyang magpaliwanag. Medyo natawa nga lang ang kanyang tatay dahil naging nanay agad daw siya. Nakinatawa niya rin naman. Si Richard naman napapangiti lang. Pagkagaling sa bahay ng kanyang mga magulang, dumiretso sila sa puntod ni Rian upang ito'y dalawin. Narinig tuloy at nakita ni Nicole kung paano kausapin ni Richard ang namayapan nitong asawa. Halatang mahal na mahal nito ang babae na kung hindi dahil sa masasamang tao, hindi agad maagang mawawala. Don't worry about us, Han. Nandito naman si Nicole at siya nang mag-aalaga sa amin ni Rio. Aalagaan niya rin yung anak natin at hindi lang ako. I'm sorry kung magmamahal ulit ako, pero hindi ka naman mawawala sa isip ko na minsan sa buhay ko ikaw ang babaeng nagpasaya sa akin. Napapaiyak na lamang tuloy si Nicole sa mga naririnig niya. Nakakaiyak naman kasi talaga. Nagiging OA din pala si Richard. Umalis na rin sila agad sa sementeryo at dumiretso sa mansyon. Hindi pa nga nila inaasahan na nandoon ang lolo at lola ni Rio na akala nila ay manggugulo na naman. Yun pala'y magpapaalam na dahil sila ay babalik na sa ibang bansa at doon na maninirahan. Pasensya na iho sa mga nasabi ko. Paghingi ng paumanhin ng ginang kay Richard, pagkatapos ay sa kanya naman humingi ng tawad. Niyakap pa nga rin siya ng ginang at sinabing alagaan niya ng mabuti ang apo nito. Nangako naman si Nicole na gagawin ng lahat upang maalagaan ng mabuti si Rio. Babay lola, lolo. At kumaway-kaway pa si Rio sa kanyang lolo at lola. Napangiti na lamang si Nicole. Masaya pala talaga ang lahat kapag walang away at pinagtatalunan. Hindi naman siguro mabibigla ang mga magulang mo kung sasabihin ko sa kanila na ikakasal na din tayo agad. Ha? Anong kasal? Naguguluhan na sabi ni Nicole sa lalaki. Anong kasal ang sinasabi nito sa kanya? Kasal. Ayoko na kasing mawala ka pa sa akin. Hindi pa nga kita sinasagot. Then, sagutin mo na ako. Mapang-asar na sabi ng lalaki sa kanya. Sinasagot na kita. Ay di ikakasal na tayo. Isa lang ang masasabi ni Nicole. Mautak ang lalaki. Napakautak. Bakit po sobrang saya nyo? Takang tanong ni Rio nang makita na todo tawa siya kasama ang daddy nito. Dahil sa'yo, ikaw ang kasiyahan namin, baby. Sabi na lamang ni Nicole at niyakap ang bata. Lumapit na rin si Richard at nakiyakap na rin. Nung una, instant mommy lang siya. Ngayon ay instant family na sila. Buhay nga naman talaga, pero hindi pa rin talaga maiwasan ni Nicole na kiligin. Hindi niya lubos sa kalain na magiging ganito ang kanyang love life. Buong akala niya pa naman habang buhay na siyang single. Hindi nga nagdalawang isip si Richard na pakasalan siya dahil matapos maayos ang lahat, pinakasalan na nga siya nito. Ngayon ay masaya na silang namumuhay bilang isang pamilya at sa totoo nga niyan ay magkakaroon na ng kapatid si Rio dahil buntis na siya. Kaya tuwang-tuwa ang bata dahil magkakaroon na ito ng kapatid. Panay nga ang tanong kung kailan lalabas ang bata sa tiyan niya. Ang sabi niya naman, medyo matagal pa. Mabuti na lang talaga at sabi ni Rio, kaya naman itong maghintay. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala na ngayon. Asawa na siya ni Richard na noon. Kinuha lamang siya bilang tagapag-alaga ng anak nito dahil komportable sa kanya ang bata. Napangiti na lamang si Nicole sa pagsariwa ng masayang alaala nang dumating ang kanyang mga magulang. May dala itong pagkain para sa kanya. O parang may mali, mukhang may nagpadala nun. Pinabili kami nito ni Richard doon sa malapit sa atin at ang sabi, dalhin daw namin dito ng tatay mo. Alam mo naman anak, gustong-gusto namin yung asawa mo na mahal ka. Mapanuksong sabi ng kanyang ina. Pulang-pula na siguro ang pisngi niya. Lolo, lola. Maya-maya pa'y bumaba na si Rio at nakakatuwa nga lang na lolo at lola na rin ang tawag nito sa kanyang mga magulang.
Well, siya naman ang nagsabi noon dahil noong una, hindi talaga alam ng bata kung paano ito tatawagin. Sige na, alis din kami ng tatay mo. Ang bilis naman, parang kararating nyo lang po ah. May tampong sabi ni Nicole. Ay sige na nga, nagtampo pa nga ang buntis. Natatawang sabi ng kanyang ina. Kinagabihan nang makauwi si Richard, tsaka lamang din nakauwi ang kanyang ina't ama. Nagustuhan mo ba yung pinabili ko? Napatango na lamang si Nicole. Nag-crave din kasi siya sa pagkain na yun, pero sa may kanila lang may tinda. Kaya ayun, nagpabili pa talaga sa mga magulang niya ang lalaki. Wife, I love you. Paglalambing sa kanya ni Richard. Mukhang may balak pang gawing kambal ang magiging kapatid ni Rio. Nagsimula na kasing dumampi ang labi nito sa kanyang leeg. Ngunit natigil din nang biglang may kumatok. Sino yan? Si Rio to, mami. Napakamot na lamang sa ulo si Richard, tsaka nito binuksan ang pintuan para makapasok ang bata. Pwede po bang sa gitna niyo kumatulog? Alam mo naman na buntis ang mami mo, hindi pwedeng madali ang tiyan niya. Ngunit malaki naman ang kama nila, kaya pwedeng hindi rin naman malikot matulog ang bata. Mukhang si Richard lang ang may ayaw. Oo naman, kaya sa sobrang tuwa, napatalon-talon pa ang bata at dumila sa kanyang ama. Mas malakas pa rin talaga sa iyo si Rio. Nagtatampong sabi ni Richard sa kanya. Tama ka dyan, kaya matulog na lang tayo at itigil mo na yung nasa isip mo. Nang makita ni Nicole na nagkikilitian ng mag-ama, napangiti na lamang siya. Masaya siya na isang pamilya na sila, pamilyang nagmamahalan.